Ang susunod na programa ay may tema at eksenang hindi angkop sa mga batang nanonood. Patnubay ng magulang ang kailangan. Magandang gabi ka, pamilya. Ngayong gabi, masasaksihan niyo ang isang istorya na magbabago ng inyong buhay. Sa mundong ating ginagalawan, tayo ay hinuhusgahan sa ating itsura, estado, pangalan na ating dinadala, at pati na sa tagumpay na ating nakakamit sa buhay. Kaya naman, minsan ang pagpapatunay sa ating sarili ay nagiging isang paglalakbay na puno ng pagsubok. Pero doble ang naging hirap ng paglalakbay ng isa nating kababayan na taga-Calamba na itago na lang natin sa pangalang Jose Rizal. Napagdesisyonan ko na umalis sa Paris. May mga rason ako kung bakit ko ito gagawin. Una, ang estado ng pamumuhay dito ay mataas. Ang uri din naman ng pakikitungo dito ay nakakaapekto sa pagsusulat ko ng Elfilibersterismo. Sa tingin ko ay mas makakabuting lumipat ako ng lugar. Jose Rizal! Jose Albert! Salamat sa pagsundo. Jose Rizal, nais ko ipakilala. Petit Susan. At ang kanyang kapatid, Marie. Kilala. Oh, may sulat. Rizal, sumulat ako dahil nais kong ipabatid sa iyo na talamak ang mga Pilipino dito sa Madrid ay lantarang nagsusugal at nalulong sa mga masasamang bisyo. Sa muli, ang iyong kaibigan. Mahal kong kaibigan, nakatanggap ako ng liham mula kina Juan Luna at Valentin Ventura na naglalaman ng masamang balita. Pumapaloob dito na ang mga kababayan nating mga Pilipino sa Madrid ay nasasangkot ngayon sa talamak na pagsusugal. Ayon din sa kanila, lubusang nararamdamang sama ng loob na kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Wala ngayon sa Pilipinas ang sinumang magpapaalala sa ating ibang mga kababayan doon na ang mga Pilipino ay hindi tumungo sa Madrid o sa Europa para magsugal at para magsaya lang. Ngunit pumaroon sila para magtrabaho para sa kanilang kalayaan at sa kanilang dignidad. Magandang araw po, Ginoo. Kayo po ba si Dr. Jose Rizal? Ako nga. Isang liham po para sa inyo. Salamat. Anak, masyado nang umabos ang mga nangongolekta ng renta. Hindi na ito makatarungan. Kaya naman lakas loob naming tumanggi magbayad. Ngunit ang iyong mga kapatid ay dinampot. Mahal ko ang kapatid. Marami na akong nadulot na masama sa inyo.
Ang ginawa natin ay mas magpapataas ang ating dignidad sa mga mata ng ating mga kalaban. Ang natalo ng taas noo, ito ay pagtatagumpay. Ano ba, pare? Wag nga! Pare, wag ano ka ba? Sol, hindi na naiintindihan. Pare! Pare, wag, pare. Pare, ano to? Ano ba yan? Bakla ka, pare! Uy, Sol, wag naman ganyan. Tol, salami ko to. Ano ba? Gusto ko na umuwi sa amin. Pare, di mo alam mong mayari sa'yo pag uwi ka ng Pilipinas. Kailangan makakisipan. Alam ba yun? Hindi nyo ako naiintindihan. Iintindihan ka namin. Kung matiis na ang pamilya ko ay naghihirap, samantala ako ay nandito nagsasaya. Kailangan ng libro! Ngunit pag bumalik ka doon, alam mo bang mas mapapahamak sila? Isipin mo yun, pare. Hindi, Tol. Tol, ano ba? Balik mo nga nga to. Napapagod ka na. Kailangan talagang umuwi. Wag nga! Kung gusto niyo ako, ipauwi niyo siya! Oh, Sir Rizal. Salamat sa pagpunta mo dito sa Del Pilar. Siya nga pala, may pinadalang sulat si Pasiano galing sa Pilipinas. Nakasaad dito na natalo daw sila laban sa Dominicano sa Maynila. Kaya naman, umapila sila dito sa Espanya. So, anong balak mong gawin? Ang balak kong gawin gawin kang abogado sa kasong ito. Ipapaalam ko rin pala na ako'y pupunta na ng Madrid para pamahalaan ng kasong to. Sige, maaasahan mo ko dyan. Salamat. Rizal, naparito ka. Bakit, Rizal? May nais kasi akong sabihin sa'yo. Ano yun? Magpapaalam ako sa'yo. Bakit? Pupunta ako ng Madrid, Susan. Bakit ka pumunta doon? Iiwanan mo na ako? Wag. Huwag kang umalis. May mga dapat kasi akong asikasuhin. Ano yun? Hindi ko maring sabihin sa'yo. Pero bakit kailangan mong lumisan? Ayokong madamay kita. Bakit? Mas makakabuti ito sa atin. Kakayanin ko lahat ng problema basta kasama kita. Rizal! Huwag mo akong iwan! Rizal! Mahal kong Rizal, nasan ka na? Naisip mo pa ba ako kahit minsan? Lagi kitang naaalala sa tuwing ako'y nag-iisa. Nalulungkot sa pag-iisip na hindi na kita makikita kahit kailan paman. Paalam, sana ako'y iyong sulatan. Susan.
Magandang umaga, Ministro. Magandang umaga, Ministro. Narito po kami ngayon upang idulog sa inyo ang isang protesta laban sa hindi makatarungang Gobernador General na si Gobernador General Weyler at ang kanyang mga Dominikanong pari sa Calamba. Ganun ba? Ngunit, hindi ko kayo matutulungan sa bagay na yan. Marami pa akong dapat asikasuhin kaso, maliban sa mga bagay na dinudulog sa akin. Kung maaari, pwede na kayo umalis. Nanaig na naman ang patakaran ng Espanya. Sarahan ng tenga, buksan ang pitaka, pagkibit-balikat na naman. Tunay na. Kaibigang Blumentritt, hindi ko natamo ang katarungan para sa aking pamilya. Ganun ba, kaibigan? Ang may papayo ko lang sa'yo, ilapit mo ang iyong suliranin kay Reyna Maria Cristina at baka ikay kanyang matulungan. Ngunit wala akong sapat na salapi o kaya ay kakilala na makapagsasama sa Hansarena. Huy! Ino na! Para ganun pa. Tagay! Minum ka din, ba? Kulang pa pare. Dagdagan! Maaari ba ang sabi sa inyo? Rizal! 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 Umamagaw ka! Dahil sa'yo kayo hindi kami nagkatuluyan ni Nelly. Ba? Yan totoo? Hindi naman kayo bagay. Binili niya ako! Sa ka lang ng hampas lubang doktor! Oh! Ang kapal ng mukha mo ah! Sandali! Medyo! Gawin! Gawin na! Kaibigang Rizal, patawad, sapagkat ako'y lasing lamang. Ang aking mga nabanggit ay walang katunayan. Sana ako'y mapatawad mo, Ikaw kaibigan. mag-alala. Kaibigang Lina. Pinapatawad na kita. Sulat po para kay Rizal. Salamat. Galing kayo na sulat. Si Leonora ay kakasal na. Bakit?
At dahil na naman sa isang hidwaan na naganap sa pagitan ni Jose Rizal at Marcelo del Pilar, ay nagdesisyon ito na pumunta ng Biarritz. Jose, maligayang pagdating. Ito pa lang ang pamilya, ang aking mahal na asawa. Dalawang magagandang anak, si Adeline at si Nelly. Halika, tumuloy ka sa aming mansyon. Mahal kong mga kaibigan, ginawa ko ang liham na ito para ipaalam sa inyo na balak ko na ipahayag sa mahal kong si Nelly na nais ko siyang gawing kabiyak. Lubos ang pagmamahal ko sa kanya. Pinahalagan at minahal niya ako ng buong puso. Ang katulad niya ang gusto kong makasama habang buhay at alam kong magiging masaya ako sa piling niya. Kaya naman, gusto kong malaman niyo ang balak kong ito at inaasahan ko ang inyong suporta. Mahal kong kaibigan, tinatanggap ko na hanggang kaibigan na lang kami ni Nelly. Hinihikayat kita na pakasalan siya. Hangad ko ang inyong kaligayahan. Luna. Anak kong Nelly, totoo ba tong nabalitaan kong nagkakamabutihan kayo ni Rizal? Opo, Mama. Hindi! Hindi kita ipagkakatiwala sa isang hampas lupa. Doktor na walang kita! At isa pa! Mama! Isa siyang manunulat na tinutugis ng mga opisyal! Pero mahal ko siya, Huwag ka nang magre-reklamo. Nelly!
Mahal kong Nelly, tinulungan mo akong makalimot sa mapapait kong karanasan. Pinaramdam mo rin sa akin ang tunay na pag-ibig. Higit sa lahat, pinaramdam mo sa akin ang tunay kong halaga. Kaya naman kung mamarapatin, maaari ko bang humingi ng iyong kamay at maging kabiyak pa habang buhay? Oo, aking mahal. Tinatanggap ko ang iyong alok, ang iyong pagmamahal. Ngunit, kailangan mong mag-iba ng relihiyon at maging protestante. Hindi ko siguro yan magagawa. Ngunit, Gayun pa man, gaano man kita kamahal, hindi ko may pagpapalit ang aking pagiging Katoliko. Patawad. O mahal kong Jose, ngayong aalis ka na, sana'y magkaroon ka ng masaya at magandang paglalakbay. Hangad ko ang iyong kaligayahan, patnubayan ka nawa ng Panginoon. Nagmamahal, Nelly. Mag-ingat ka sa iyong paglalakbay, naway pagnubayan ka ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong pagtanggap. Walang anuman. Hanggang sa muli, paalam. Paalam. Sumulat si Rizal kay Jose Maria Basa na nasa Hong Kong upang ipaalam dito na gusto niyang pumunta sa British colony upang mag-practice ng ophthalmology para kumita at para sa kanyang pang-araw-araw na gastos. Hiniling din niya na kung pwede ay makuha na niya ang pera para sa kanyang pasaporte. Susan. Rizal? Rizal, ikaw ba yan? Ako nga. Balik ako. Sumulat si Rizal sa Propaganda Authority sa Maynila upang ipaalam ang kanyang pagreretiro bilang miyembro nito at pinapahinto na rin niya ang buwang-buwang sustento na pinapadala sa kanya ng propaganda movement. Nasa halip, ang 50 piso na pinapadala sa kanya para sa kanyang sustento ay mas mabuting gamitin na lang ito upang mapag-aral ang mga kabataan sa Pilipinas. Jose, may sulat para sa'yo. Salamat. Kaibigan kong Rizal, sumulat ako sa iyo upang humingi ng tawad sa anumang masamang nagawa ko sa iyo at hinihiling na bumalik ka sa pagsusulat sa La Solidaridad. Sa Brussels din ginawa ni Rizal ang pagre-revise ng manuscript ng El Filibusterismo. At noong ika-30 ng Mayo 1891 ay natapos niya ito.